Ha? Kaya noon pa, kinakampanya na natin. Kalimutan nyo na yung Marcos Aquino. Ha? Yung personality. Kalimutan nyo yun. Hindi na nakakatulong sa atin yun at sa bansa natin. Ginagamit na lang yan ang kasalukuyang administrasyon. Para mag-away-away yan. Kasi magtatagumpay sila eh. Lahat ng gusto nilang gawin, palitan ng konstitusyon, magagawa nila yan eh. Bakit? Unang-una, pandemic ngayon. Walang taong makapagrereklamo. Walang taong may kakayahang gawin na i-exercise ang kanyang karapatan na ipagtanggol ang ating bansa, ang ating saligang batas. Wala makakagawa ngayon yan. Takot maglakas ng loob. Ang ikakatwiran pa niyan, pandemic. Pandemic ka pa eh. Malelechi na Pilipinas eh. Di ba? Ilalagay na tayo sa bulsa nila eh. Pati tayo eh. Wala nang matitira sa Pilipinas. Lahat ibebenta na eh. 100% ownership na eh. Foreign ownership. Di wala nang matitira. Puro may mga kausap ng pagbebentahan yan at nang ibebenta nilang lugar. Isipin ninyo, wala nang matitira sa Pilipinas eh. Idadahilan pa ng mga tao. Pandemic eh, wala tayong magawa. Mga kaibigan, sa Russia pa lang ngayon, nagkakagulo na rin. Gusto na rin ibagsak ng tao, ng mamamayan nila ron. Si Putin. Mga kaibigan, si Putin ba ang initial niyang first name, P? Initial lang ba yung P? Mga kaibigan, sipin ninyo yan, Russia. Ilang araw na pala ang protesta ron at marami nang ikinukulong, inaaresto. Maabot na sa 3,000. Ito'y sa galit ng tao dahil sa isang ginipit, nilason, nakapagpagamot sa Europe. Nung bumalik yata sa Russia, kinulong ulit. Ikinagalit ng tao. Kakukwento ko lang natin nung, hindi naman kwento, kundi sinariwa natin, di ba? Hinangyari sa, anong bansa yan? Tunisia, di ba? Sa Middle East. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Eto ho, kung hindi pa nagsalita, kailangan magsasalita sila-sila na lang eh. Kikilos lang sila pag sila-sila. Nawala na yung pagiging, nawala na ng sensibilidad. Itong gobyernong ito. Tuluyan na. Na wala na silang pakikinggan, kundi kailangan yung manggagaling, sila-sila. Kaya kung walang tiwala sa oposisyon huwag kayong magtiwala sa partido. Ang partido wala yan, lalo sa Pilipinas. Hindi totoo ang partido rito na may pinaninindigan. Hindi ka mukha sa Amerika, nakita ninyo ngayon. Yung Democrat, alam mo ang posisyon yan. Alam mo kung ano yan maninindigan. Itong Republican, alam mo kung ano yung mga paninindigan nila. Di ba? Magkaiba. Yun, habang panahon yun. Katulad halimbawa, ang Democrat, yan yung mga nagsusulong ng mga pagsupil sa paglabag sa karapatang pantao. Di ba? Tsaka yung mga pagbaboy sa saligang batas, yung pagbaboy sa rule of law. Mga kaibigan, yan ang mga linya ng Democrat. Yung Republican naman, meron din linya yan. Di ba? Ganun Dito sa atin wala nun. Dito kung sino nakaupo, yun ang partido. Gagawa ng bagong pangalan, katulad ngayon. Ano sasabihin yung hindi
pambabae lang yan, presidente. Hindi totoo, panlalaki lang yan. Hindi totoo yun. Nasa sa tao yan. Nagkataon lang, nagkaroon tayo ng babaeng walang hiyang presidente. At saka, ito di ba may isang pinalulutang sila yung revolutionary government. Hindi kasi naiintindihan ng tao ano yun eh. Mga kaibigan eh. Tapos sinasangkalan pa si Presidente Cory. Kung ano yung sinasabi natin, sinasabi rin nila, doon di sila umuhugot ng kwan eh. Nasasabihin si Presidente Digong nyo eh. O, di ba ako nagsasabi niya nung simula pa lang eh. Alam niyo yung mga charter change nyo. Dapat siyang ginagawa sa simula. Hindi yung matatapos na term nyo. Bakit? Isa lang ang pakay nyo doon, kaya nyo ginagawa yan. Wala nang natitira sa term nyo, kukunti na lang eh. Ano ang pakay? Di pahabain. Kundi man, idisenyo para sa kanila rin. Sabi ko natin kagabi, wala namang programa itong gobyernong ito eh. Kung hindi ang pinagkakaabalahan, paano sila mananatili sa pwesto? At kung sakaling gustuhin man nilang bumaba, paano tayong bababa na hindi tayo pananagutin sa ating mga kasalanan? Di ba? Nalabag sa batas na pinaggagawa. Di ba? Yan na lang iniisip nila eh. Hindi katulad sa ibang bansa, pandemic, maraming iniisip. Halimbawa, yung binanggit natin tungkol sa Japan. Sa Japan nagkaroon last year ng programa hanggang December, Go to Go. Go to Eat. Ano yung Go to Eat? Para mabuhay ang ekonomiya nila eh. Nag-isip sila eh. At least hindi man ganong kabilis ang pag-rebound. Iikot ang ekonomiya eh. Iikot yung pera eh. Ano ginawa nila? Yung Go to Eat, kumain ka ngayon. 1,000 yen. Binayad mo sa restaurant. Meron silang app na nilagay sa programa nila. Nang ilunsad yung programang yan. Sa internet, merong app. Ang gagawin mo, kung kakain ka, kung gusto mong kasi pag kumain ka, dun sa under yung program na yun, Go to Eat, kung nagbayad ka ngayon ng 1,000 yen sa kinain mo, sa susunod na kain mo, dun din sa restaurant na yun. Hanggang umiiral yung programa. Yung susunod na kain mo, libre na. Lumalabas, hindi nalulugi yung nagninegosyo. Di ba? Pareho kayong nakinabang. Nakinabang ang publiko, nakinabang din yung may negosyo na restaurant. Ang kausap nung gobyerno, yung app, kung sino man ang namamahala nung app na yon sa social media. At ang kausap ng restaurant, yun ding app. Isipin ninyo, hindi nalugi, di ba? Ang kala mo malulugi. Bakit? Kasi 50% binayad mo na eh. Di ba? Nakinabang na siya eh. Yung 50% nun, babayaran yun ng gobyerno. So, pinakikita ka ng gobyerno, di ba? Tinutulungan ka ng gobyerno para mo maipagpatuloy ang negosyo mo. Merong suporta. 50%, nakakain ulit yung kumain na nagbayad, sa susunod na kain niya, hindi siya magbabayad, bayad pa rin yun. Mga kaibigan, ng 50%. Isipin ninyo yan, Pagkatapos yung Go to Go, anywhere in Japan kasi yan, yung naging programang yun. Yung mga negosyo kikita eh.
50% ang bayad mo lahat, pati pamasahe. Pati hotel. 50%. Hindi nalulugi. Di ba? Oh. Eh kung walang kakain, 100% ang lugi mo. Di ba? Eh kung may kakain, hindi ka nalugi. Bakit? Eh 50% lang ang kinita ko eh. Kasi 2 beses kumain yan eh. Hindi. Babayaran ng gobyerno. Iyon eh, mga kaibigan. Dito ba merong ganon? Face mask nga, hindi mabigay eh. Sa tao eh. Wala na nga pambili. Tapos ngayon, napakamahal pa ng mga pagkain. Hindi nila may paliwanag. Bakit? Anong dahilan? Dinadahilan, bumagyuan niya eh. Oh. Yung baboy, binagyo ba yung baboy? Nalunod ba yung baboy? Kaya nagmahal? Mga kaibigan, wala na eh. Ang makikinabang dito, in the end, China. Eh yun ngang wala yan eh. Di ba? Ang laki ng ibinagsak ng agrikultura natin. Wala na nagtatanim eh. Oh, ba't ka magtatanim ng bigas eh? Libre ang SONA libre ang rito, smuggling ng bigas. Mga kaibigan, payag sila eh. Kaya na magtatanim. Pakonti-konti lang, di ba? Tatanim ka ng gulay. Mabubulok lang, gulay mo. Saan mo ibibenta yan? Di ba? Hindi ka naman suportado ng gobyerno para masiguro na yung pananim mo babalik sa iyo, kikitain mo. Di ba? Ang mahal na ngayon. Dahil sa mahal yan, biglang papasok na ang walang limit na smuggling ng pagkain dito. Kasi mura yung mura yung binibenta eh. At ang masama, pag wala ka ng sariling pananim, itataas na nila halaga niyan. Di ba? Ang pinayayaman natin ay dayuhan. Mga kaibigan. At tayo'y para na lamang umaasa sa pagkaing manggagaling sa ibang bansa. Pag nagkaroon ng krisis na kinailangan nila ang pagkain, bakit kanila bibigyan pa? Sino kawawa? Tayo. Pagka dumating na yung oras, kahit pa gustuhin nilang magbenta, hindi sila magbebenta. Bakit? Para maproteksyonan nila ang sarili nilang mamamayan na masigurong ang sarili nilang mamamayan merong kakainin. Hindi ba? Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Naku, sa lahat ng bagay, ayoko yan eh. Yan nagsisip-sip. At pag nakakita ko ng isang tao, halimbawa, kakilala natin, kausap natin, nakakausap natin, maraming nagsisip-sip, iwasan ko na yung taong yun eh. Kasi baka madamay ako dyan eh. Baka sa bandang uli, malaman niya puro nambobola lang pala yan. Di ba? Kaya lang nagsisip-sip, may kailangan. Ako, wala naman akong kailangan eh. Di ba? Naging tao naman ako nang wala kayong lahat sa buhay ko eh. Di ba? Yun ang katwiran ko eh. Mga hayop kayo eh. Di ba? Ba't ako magsisip-sip sa inyo? Ano mapapala ko dyan? Pag sinabi mo magsisip-sip ka, magsisinungaling ka. Kaya kanina, napanood ko yung isa sa mga video
brief speech ni Larry King. Namatay na nga pala si Larry King, ano? Yung magaling na broadcaster, commentator sa Amerika. Katandaan na eh. Marami na rin sakit. Siguro parang binigyan siya ng doctorate eh. Nakatoga eh. Yung nagsasalita siya. Alam nyo, yung istorya pala niya nung magsimula, ganun pala talaga yun. Sa radyo siya nagsimula eh. Di ba nakilala natin yan, tayong mga, inabot natin siya sa TV na eh. Di ba? Sa television. Yung iba, inabot na siya sa CNN eh. Di ba? Ngayon, kinukwento niya kung paano siyang nakapagsimula sa radyo. Nagtsatsaga siyang mag-apply doon sa isang himpilan na sabi sa kanya, dito, pag may isang natanggal dito, o kaya umalis dito, nawala dito, asahan mo, ikaw na ang kapalit. Kaya ang ginawa niya, nagja-janitor siya ron. Nagpapakitang gilas siya para maging broadcaster siya. Wala pa kasing nun eh. Yung mga broadcast journalism, wala pang ganung mga kurso. Di ba? O kaya, kung meron man, hindi mo na kailangan yun eh. Di ba? Kasi, alam nyo sa broadcasting, kailangan naniniwala ka na kaya mo eh. Ganun yan eh. Di ba, may mga janitor dyan, dito rin, janitor. Talagang janitor ha. Literally, janitor talaga. Nung nawala ng announcer, pinaupo. Hanggang sa natuto na talaga. Naging broadcaster na. Ang kwento niya, nung nabigyan na siya ng break dahil may nawala, nag-resign yung tumigil na yung broadcaster. Siya na ang kinuha. No? Ngayon, hindi raw siya makatulog hindi siya natulog eh. Haba ng oras niya. Sabi sa kanya, magpatugtog ka, magsalita ka. Nung nagpatugtog na siya, programa niya na kinabukasan. Nagpatugtog na siya. Nung magsasalita na siya, walang lumabas na boses. Walang salitang lumabas. Nakabuka lang siguro bibig niya. Pero nawala ng tinig. Mga kaibigan. Di syempre, magpapatugtog ka na naman. Tapos pinasok siya nung manager. Hoy, ito radyo. Dapat, communication to eh. Makipag-communicate ka. Paano ka magko-communicate kung di ka nagsasalita? Di ba? Alam ba ninyo, ganun ako nagumpisa? Ang kaibahan lang namin, nagumpisa siya, sa istasyon yung programa niya. Hindi katulad nung ako nagsimula, yung hinawakan kong programa, black time yun eh. Programa ng tatay ko yun eh. Tinatamad na yung tatay ko dahil hindi naman niya maasikaso lagi dahil meron siyang negosyo, di ba? Na dapat asikasuhin. Kaya, nung ilang araw, bakante yung Himpapawid, nang hinayang ako. Kasi binabayaran niya yun eh. Sabi ko, pwede bang ako muna magpatuloy niyan? Baka kung ano-ano niya pagsabihin mo dyan. Hindi, kako, magpapatugtog lang ako. Tsaka, magbabasa-basa ako. Babasahin ko yung sasabihin ko. Sige pero kinakabahan ng tatay ko sa akin. Baka kung anong pagkakalatang gawin ko sa Himpapawid. Di ba? Nung una, patugtog ako. Tapos bago ako pumunta ng istasyon, nagbasa ako ng mga dyaryo. At pinaggugupit ko rin, binaong ko yung dyaryo. Yung mga gusto kong basahin sa Himpapawid,
inihanda ko na, no? Babasahin ko lang naman eh, di ba? Tapos magpapatugtog ako, yun ang bala ko eh, para hanggang sa masanay ako, no? Siya inabot din ng matagal eh, bago may lumabas na boses sa kanya eh. Hindi ko alam kung ilang linggo, gaano katagal siya, yung si Larry King. Ako ho, araw. Siguro mga tatlong araw na walang lumalabas na boses. Tuwing magsasalita ako. Para akong disc jockey na lang doon, ha? Nagpapatugtog na lang ako ng plaka. Oh. Pero sabi niya, simula nung makapagsalita na siya, ang ginawa niya, sinabi niya kung ano yung totoo. Magandang umaga. Yan. Ako si Larry King. At ito ang kauna-unahan kong makapagsalita sa radyo. Kauna na ang pagkakataong makapagsalita ako sa radyo. At ako'y walang tulog. Pagpaumanhinan niyo ko dahil gusto kong magkaroon ng hanap buhay. Gusto kong maghanap buhay. Pagkatapos daw niyang sabihin yun at magpatugtog na siya, siguro nag-react yung mga listener, di ba? Sa kanya. Nakapag-react. Magandang response sa kanya. Yung sumunod na araw, alam mo raw kung ano naging leksyon niya? Na yun ang kanyang pinagpatuloy? Katapatan. Hindi ko muna sa mikropono ka, magsisinungaling ka na kung ano-anong hindi totoo sasabihin mo. Magsabi ka ng totoo, yun ang ibig sabihin niya. Mga kaibigan. Ganun din ako eh. Halos kapareho. At saka ganun din yung walang lumalabas na tinig sa akin. Kaya nung mga sumunod na araw, sinama ko yung, nagumpisa kami, kasama ko yung si Ernie Tagle, yung napakahusay na singer. Ernie Tagle. Ang galing po nun, mga kaibigan. Wala pa akong nakitang singer na ganun. Minsan iinom kami. No? Hindi naman ako malakas uminom eh. Hindi nga nauubos dati isang boteng beer eh. Pag uminom ako eh, ala na eh, nabibingi ako eh. Kaya ayokong uminom nung araw eh. Ngayon, si Ernie Tagle, doon ko natuklasan, matalino pala. Isipin mo, ang aming pinag-uusapan, economics, ang galing niyang magpaliwanag. Singer yun naintindihan niya pala yung economics, mga kaibigan, na subject. Mahirap yan eh. Isipin mo yan. At siya lagi ang kasama ko. Para matuto ko yung kailangan may kausap. Kasi yung programang nagsimula ako, yun nga yung sa DWXI doon kay Bilarde. Alam nyo kung ano pamagat? Kung yung programa ko dati na ginagamit ng iba, ako unang may programa, 2x2 ang pamagat ng solo program ko. 90s na yon nung gamitin ko yung 2x2, 1995. Pero nung nagsimula ako, 82, dun sa kay Mike Bilarde, alam nyo kung ano programa, ano pamagat ng programa? Ginagamit din ngayon. Malaking himpilan din. Ang pamagat nun, on the spot. Programa yon ng tatay ko. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Itong oras na ito. Alam nyo yung father ko, ang siyang nag-umpisa sa radyo ng ganong format na dialogue. Pagkatapos nung ilang buwan medyo marunong na ako magkomentaryo. Kukomentaryo na ako.
kumuha pa ng ibang programa ang tatay ko na binabayaran din niya. Sa isang impila, sa DCME naman. O yan, si Elsa, yung kasama natin ditong bossing ngayon dito sa himpilang ito. Kasama namin yan doon sa DCME. Doon siya dati empleyado. Oh, kami mga komentarista nung araw doon. Ako pinakabata noon. Oh, tapos meron pang kinuha ang isa pang programa ang tatay ko sa sabay-sabay yun ha. Oh, ako na nagbo-broadcast sa umaga ako ro sa DCME 1 oras at 2 oras sa gabi sa 2 station. Oh, ganun tayo nagsimula. Kaya nagulat ako, ganun pala talaga. Ha? Yung nagsisimula na hindi ka dumaan sa mass communication. Hindi naman kailangan kasi komentarista ka eh. Di ba? Yung mass communication para yan sa mga announcer, newscaster, magbabasa ka ng balita, ha? At magbabalita ka. Pero kung komentarista ka, ang pakikinggan sa iyo hindi naman yung boses mo eh. Kaya dito minsan may mga boses yung parang ginugupit na yero ang boses, di ba? Oh, yung parang baka na umaatungal, di ba? Pag komentarista. Kasi po, ang pinakikinggan sa'yo, yung sinasabi mo. At yun, ang nakita ko, kaya naman pala, kahit papano, kahit saan tayong istasyon, merong naghahanap sa atin. Kasi yun ang naging simula natin. Kamukha nung simula ni Larry King. Hindi nga lang tayo kasing galing nun. Di ba? Oh. Pero yun na simula eh. At saka yung kanyang sinabi na ang sikreto lang eh. Na kanyang ipinagpatuloy. Na kanyang natuklasan yung pagsasabi ng totoo. Kasi nung sabihin niyang, ako, magandang umaga, ngayon ito ang una kong pagkakataong magsalita sa radyo. Pagpasensyaan niyo ako'y walang tulog. At gusto ko lang maghanap buhay. Mga kaibigan. Sipin mo, siguro umani siya ng mga reaksyon. Narinig ka kagad eh. Alam niyo, nakakataba ng puso yun. Kahit ako nung nag-uumpisa, gano'n, may mga tumatawag. After my broadcast. Doon magsisimulang, ika nga po magkaroon ka ng ng tinatawag na, tawag dito, inspirasyon na ipagpatuloy. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Teddy Boy! Finger! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang
bawat kaibigan na